Hiking Mount Pulag, the third highest mountain in the Philippines, is a dream for many adventurer. Ngunit para sa isang baguhan na tulad ko, ang pagdaan sa Akiki Trail na kilala bilang Killer Trail ay isang matinding pagsubok ng tibay at determinasyon, lalo na sa malamig at maulan na panahon. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang gandang natatago ng Mount Pulag dito sa Benguet. Embarking on the Akiki Trail without prior experience is daunting. Kilala ang trail na ito sa matarik na akyatin, mahabang oras sa trekking at bisikal na nakakapagod na daan. For a beginner, every step feels like a battle against gravity. Lalo na kung may dalang mabigat na backpack na puno ng pagkain, tubig at mainit na damit. The trail demands not just physical strength but also mental resilience. Nakakapagod ang bawat takbang, lalo na ang magtarik na daan patungo sa tuktok ng Mount Pulag. Start ang trekking once na matapos ang orientation with the DENR sa location na to dito sa Mount Pulag Geo-Reserve Area. So kasama natin ang travel buddies together with other climber all over the Philippines. Meron yan taga Cebu, Mindanao, and Manila area. So ito yung pinaka proper ng pag orientation ng DENR. So tara, makinig tayo mga kapepe. After the orientation, diretso na tayo sa drop-off area kung saan mag-i-start ng ating trekking. So prepare lang tayo dito, separate ng gustong magpa-porter ng kanilang mga gamit. So may bayad nga dito mga pepe. So 120 per kilo ang porter ng mga gamit. So diretso na yun yung gamit nyo sa campsite sa taas. So while magti-trekking tayo from assault to assault and assault. So puro ahon to mga pepe. So dito naman si Aaron na to ang pagbabayad ng sa ating porter. So register lang tayo dito and after nun dire-diretso na ang pag-akyat sa bundok. So shoutout pala sa lahat ng nakasama nating vloggers at content creators sa major hike na ito sa Mount Pulag. So bago nga tayo mag-start, ayan mga kasama natin. Ayan at si ayan. So natin sila kilala. Before umakyat, magla-lunch muna tayo dahil sobrang gutom na. Alas 12 na pero wala pang nagla-lunch sa group namin kaya kami na mag-start mag-lunch dito sa may registration area. Let's go mga kapepe. So bago nga pumunta dito, pinabili na tayo ng lunch para may sarili tayong kakainin dahil ang sagot lang ng travel buddies is the dinner, the lunch, and the breakfast na inabukasan. So after kumain, lagari na tayo mag-trekking mga kapepe. So around 12:30 PM na pero kakapasok pa lang namin sa trail proper ng Akiki. So medyo malakas ang hangin at medyo dumidilim na ang area na aming dadaan. Dahil expected na talaga na uulan sa mga oras na ito sa weather forecast. Pero dahil maaraw pa, binibilisan na lang namin ang pacing para makapunta sa camp ng pagtitirahan namin at pagtutulugan. After ng mahabang lakaran, ay maroon tayong mapupuntahang napakagandang pagtambayan dito sa Akiki Trail. Ito ang unang stop na kaya tayo magpa-picture sa nagtatayog ng mga pine trees at naggagandahang view sa paligid dito. So pahinga tayo sa gilid dito para magpa-picture at mag-relax. Minsan kailangan lang natin kasi mag-relax sa mga problemang dumadaan sa ating buhay. So ito ang isang sign na para umakyat tayo ng bundok mga kapepe. Napakaganda, napaka-calm, napakatahimik, at masasabi nating napakaganda talaga ng Pilipinas. Pagkatapos nga magpahinga, ididiretso na tayo para
mapuntahan na ang Edith River dito sa Mount Pulag. So doon tayo mag-stop over at magre-refill ng tubig na pwede natin inumin mga kapepe. So natural ang tubig dito, walang mga mineral, galing sa bundok talaga. So recovery muna tayo. Ayan, meron tayong binibigay ng mga candy dyan at chewables na matamis pang recover sa nawala nating energy. So ayan ang aking kapatid na hiker, the mountaineer. After nakakapagod na ilang oras nakaraan sa mainit na daan at mahangin na kapaligiran, ay makakarating tayo sa may Edith River na kung saan boundary na ito para sa ating campsite na tutuluyan ngayong gabi dito sa Mount Pulag. So let's go mga kapepe. Tingnan natin ang ganda ng Edith River ng Mount Pulag. So bago nga pumunta tayo sa baba, ay mag-refill muna tayo ng inumin dito. So meron ditong tubig ulit na pwede nating pagkuhaan, water source nga, natural dito. So malinis naman siya, halos lahat kumukuha at umiinom. Kaya kung okay lang, kung wala ka ng tubig, kuha ka lang, refill lang dahil medyo malayo-layo pa ang lakaran at wala nang ibang water source na papagkukuhaan. So ito nga yung Edith River ng Mount Pulag mga kapatid. So napakagandang rock formation, dulot ng rumaragas ang tubig galing sa bundok ng Mount Pulag pababa sa pinaka-area ng mga bahayan dito sa Mount Pulag. So napakaganda pero napaka mataas yung tulay na ito na nabaybayin nyo para matuwid sa kabilang side. Sa mga oras na nga na ito, hindi ko na alam kung ilang pahinga na ba ang aking nagawa. Sa dami ng pahinga ay napapatingin na lang ako sa ganda ng paligid, sa nagtatayog na mga puno ng pine tree at matataas na damo na nagpapaganda lalo sa bundok ng Mount Pulag. 330. So, malayo pa tong assault niya makasama natin. And si Madam Darez na sa baba. So, let's go lang. Let's go. Napakaganda ng paligid. Dito mo mapifeel na napakaswerte natin na meron tayong nagtatayugang mga pulo-bundukid na pwedeng pasyalan. Gayon din ang mga magandang puno na pwede nating makita. So, arrive at camp base. Exactly mag-6. So, pahinga. Overlooking last day camp base. Let's go mga. So guys, ayan. Nasa base camp 1 tayo dito sa Akiki Trail sa Mount Pulag. So, ito yung tsura ng ating tent. What's inside? Dalawang bag ko at bag ni Dayan, aking kapatid. So, today, trekking tayo around before 2 AM pa Mount Pulag proper. So, tingnan ang itsura. So, let's go mga kapatid. Sa mga oras na nga ito, sobrang nilalamig tayo. Kaya gumamit na tayo ng emergency blanket.
Sobrang lamig, hindi ko na kaya kahit nakatatlong damit na ako dito. So kailangan natin magpainit ng ating pakiramdam. So kailangan tong thermal comforter o itong emergency blanket. So nagligpit na tayo ng tent, ayan, tapos na. And kailangan na nating umakyat a few minutes, pero ayan, nagkape muna tayo. Kape tid dito sa dala ng isa nating kapwa hiker. So before nun, kailangan natin kumain. Early breakfast nga. So di tayo mag-heavy meal kasi kakagising lang. Hotdog gaming muna tayo. So hotdog, cat diri dog. Hotdog food tayo mga kapepe. Makalipas kumain ay diretso na tayo para sa 4 na oras na hike natin, estimated lang yun, papunta sa peak ng Mount Pulag. Isa sa pinakamabigat na pagsubok sa paglalakbay na ito ay ang pabago-bagong panahon. Rain transformed the trail into a muddy, slippery mess, making each step treacherous. Nababasa ang sapatos, kumakapit sa katawan ang basang damit, at bawat ihip ng hangin ay parang matalim na sipon sa balat. The cold is relentless, especially at night, when temperature can drop to near freezing. Kung walang tamang kagamitan, kagaya ko, maaaring manganib sa hypothermia. Many beginners underestimate the importance of layering clothes and waterproof gears, leading to discomfort and exhaustion. So yun mga kapepe, kailangan ng proper gear sa pag-aakyat tayo ng mga bundok, lalo na kung malamig ang klima sa panahong iyon. Sa mga panahong na ito, tinatanong ko na ang sarili ko, tama pa bang umakyat ako sa Mount Pulag sa mga oras na ito? Sobrang hirap, sobrang lamig, lumalakas ang hangin, pumapatak ng malakas ang mga ulan, dumadampi ang lamig ng ambon sa aking mga balat. Ito na rin ang panahon na basang-basa na ang gloves ko, kaya huhubarin ko na ito dahil hindi na comfort gamitin. So advice ko siguro sa magta-try ng maulan na hike sa mga major na bundok sa Pilipinas, at least mag-provide tayo ng 2 gamit na gloves na damit at maayos na comforter na gagamitin sa pag-hike nito. Hiking Mount Pulag via Akiki Trail in rainy and cold condition is not for the faint-hearted, lalo na sa mga baguhan. Ang pakikibaka laban sa pagod, madulas na daan, at matinding lamig na ginagawang pagpapahirap sa paglalakbay. However, overcoming these obstacles builds resilience and a profound appreciation for beautiful natures. Na sa bawat tanong kung patuloy ko pa ang hike na ito ay ang kasagutan na napakaganda ng Pilipinas, napakaganda ng mga bundok natin. Isa nga dito ang Mount Pulag sa may Luzon area, na sobrang namangha ako at gugustuhin pang umakyat sa mga bundok sa ating bansa. Nalubos akong nagpapasalamat sa nakasama natin sa pag-akyat sa Mount Pulag. Sobrang memorable na hindi ko masabi na napakaganda ng experience na ito na natutunan ko sa pag-akyat sa Mount Pulag. Sinubok ako ng pagod, ng hirap, ng lakas ng ulan, ng lamig ng panahon. Pero andito ako ngayon sa tuktok, masaya, sa tagumpay, sa simpleng pag-akyat sa bundok na ito. Ang dami kong natutunang lessons mga kapepe, na bawat daan na ating tatahakin ay iba-ibang pagsubok na ating pwedeng baybayin. Na bawat isa sa atin ay maaari nating sandalan sa lahat ng hirap at pagsubok. Nasa sa atin nga lang kung paano natin ito gagamitin. Maraming salamat Travel Buddies 21 sa napaka-memorable na experience na ito.
para sa mga handang harapin ng sakit at discomfort, the reward is not just the view from the top, but also the personal growth and strength gained from the journey. Mount Pulag is not just a mountain. Ito ay isang patunay ang tiyaga at tapang ng tao sa pagtahak sa buhay. Hindi ako ng gloves na dala. Basahin isa kasi. Pero, wala man clearing na makikita ang Sea of Clouds dito sa Mount Pulag, ay sobrang pasalamat pa rin namin na natapos namin ang major hike na ito ng ligtas ang lahat. Pagtapos nga namin sa peak ng Mount Pulag, ay bababa naman tayo sa trail ng Ambangeg para pagbalik natin sa ating destinasyon sa baba. so yun guys, pa-out na kami sa trail from Akiki. So sa kabilang side na kami mag-out. So maputik, malamig. Yun lang ang buong trail natin dito sa Mount Pulag. So let's go mga guys, mga kapepe. Support lang tayo sa ating vlog, bike and other adventures like mountaineering and hiking. Let's go. Gabi. So sa mga oras na ito, dito tayo sa Camp 2 ng Ambangeg Trail. After ng Mossy Forest ay Camp 2 na nga. Pababa ulit tayo sa Camp 1. Dadaan tayo sa mga Mossy Forest na ulit. Napakaganda. Dito natatapos ang ating pinaka-vlog sa Mount Pulag. See you next adventure, mga kapepe. Let's go and see you around.